Merit na naman po yung China in time of the Chinese New Year po. Yung celebration nila ng Chinese New Year. Ano niya, Mr. Maravillas, yung pinagdadaldal na naman ng... Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. China. Ayaw talaga pong i-recognize yung The Hague ruling sa West Philippine Sea. Null and void daw. Sabi ng China Consul, ano niya, Mr. Maravillas, yung dapat na gawin natin. Di suplakin natin naman. Ganun lang po. Paano yan, Mr. Maravillas, niya na yung ating Pangulong Bongbong Marcos may message pa nga sa mga Chinese. Sa Chinese New Year pa, sabi ko sa inyo, wala bang problema magmensahe. Yung Pangulong Bongbong nga po, nag-message sa Taiwanese President. Kasi nga po, nakikipagkapwa tao tayo. Yung message naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay tungkol sa prosperity. Diba? At address mga kababayan mainly sa mga Filipino-Chinese kasi napakarami na tayo mga Filipino-Chinese. At itong mga Filipino-Chinese, sana naman yung puso ninyo, Pinoy na talaga. Diba? Hindi ninyo ipapasubo ang bansa kung saan yun na yung nag-support sa inyong pamumuhay. Dito kayo nagsipagyaman sa amin Diba? Yung iba dyan sa inyo, hindi man masyadong mayaman o mahirap pa nga nung panahon nang lumipat, mag-migrate kayo dito sa Pilipinas. At dahil sa magandang pakikitungo sa inyo ng ating mga kababayang Filipino, naging soki ninyo sa inyong mga negosyo, ayon, yumaman kayo ng todo. Yung mga Filipino, mahirap. Hindi kasi mahilig magnegosyo yung mga Filipino. Yan ang problema. Kaya sabi ko nga, tularan ninyo yung mindset nito mga Filipino-Chinese. Mahilig po magtinda-tinda. Kaya sila yung may-ari ng pinakang malalaking tindahan dito po sa ating bansa. Tingnan ninyo sa paligid. Di ba? But before ko mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story. Pati yung iba pang mga developments tungkol dito sa paghanda natin sa West Philippine Sea. Kasi sabi dito sa balita, yung Third Joint Patrol with America ay sinasagawa ng muli, ginagawa ng muli mga kababayan dito sa West Philippine Sea. At saka yung ating Defense Secretary Sigibo Teodoro nakikipag-usap po sa German leader para ma-discuss po yung defense requirements natin na kailangan para po dito sa West Philippine Sea. So before kong ibigay sa inyo yung full story po, mga detalye, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo mga kababayan skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saang bansa po kayo gusto na mag-travel, pwede na po kayo magpa-online booking dito sa amin para makamura po kayo. Pati po sa pati sa mga hotels, may Paymaya kami, tapos bayad center po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung Innova namin. Lagi na pong matao sa amin po. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment.
May treadmill na rin po kami. Saka ito po yung bago naming binibintang product, iGlow Serum. 3 times more effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect. Contact nyo na lang po siya sa messenger niya sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po sa mga paninigas na mga kaso-kasuan, mga pains. Pinapahid lang po sa mga pulses in affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Sa mga cancer patient po, mainam siya. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balik tayo mga kababayan sa ating kwentuhan. So, bumanat na naman po yung konsul ng China. Yan po, bumisita pala po sa Iloilo. The Consul General of the People's Republic of China during her visit to Iloilo asserted that the landmark arbitral ruling daw sa West Philippine Sea was illegal, null and void. Kita ninyo yung mga ugali. Parehasa niya yung yun niya yung sinusundan yata na posisyon ni Mao Diggs. Si Mao Diggs po, kapirasong papel lang anya yan. Sabi ni Digo, you just imagine, pinabura na po ng UNCLOS, ayaw pag i-recognize, kasi kapirasong papel, hindi man daw yun importante. Kung hindi importante po yung papel, di paano pa, mga kababayan, bakit yung mga kalupaan sa buong mundo may titulo? Hindi sunugin na niya yung titulo ng kanyang lupa dyan sa Davao. Kasi hindi importante yung papel na naglalalaman ng pagmamay-ari ng isang bansa sa ating territory in like manner ng ating pag-aari sa mga lupa na ating nabili o na-acquire. So, kung ikaw ay may lupa, alimbawa, tapos inanab, kinamkam ng kapitbahay mo, so, kung susundan natin yung logic ni Digong, wala naman anyang paginabang yan kasi malakas yung kalapit bahay natin. Basura ko yan. O, diba? Kasi kailangan malakas tayo, kaya nating i-enforce. So, gano'n ang logic, mga kababayan. Ni Digong, gusto ninyo ng ganong ori ng leader na gustong bumalik sa posisyon? Sabi, tatakbong senador. Pero nawala na yata yung ambisyon mag-senador. Gusto niya separate Mindanao na. O diba? So sabi ng konsul ng China, China has never and will never accept it. China's rights and interest in the territorial dispute niya sa South China Sea are deeply founded in the historical facts and legal facts and also the international law, sabi ni Consul General Chang Zhen. Kung sinasabi ninyo na based sa historical facts and international law, so lalo na may karapatan kami dito sa West Philippine Sea. Nauna po kami. We are Ophirians. Wala pang Chinese sa mundo. May mga Ophirians na. Kaya nga po importante na pagtuunan natin ng importance po yung bill ni Congressman Dan Fernandez. Kailangan pa talakayin natin kung kailangan bang ipagpatuloy pa natin yung pangalan ng Pilipinas na Philippines. Kasi yung Philippines is a modern name for this land. Pag Pilipinas, yung ating bansa, ang history ng Pilipinas po, nagsimula lang nung sakupin po ang lupang ito ng mga Kastila 500 years ago. So talo tayo sa claim na 1,000 years ng China pa ganon. Pero pag offer tayo po, ang history natin
mga kababayan, can be traced back to creation. Nakita ninyo? Can be traced back to creation. Just like, mga kababayan, yung mga taga-Israel, ganon kahaba ng katagal ng ating history in this land, mga kababayan. Yun ang ina-assert po ng China. Historical facts daw in international law. Kung international law naman po yung sinasabi niya, may unclose nga na po. Ayaw nilang i-recognize. So, kontra-kontra, mga kababayan, yung kanilang sinasabi. So, sabi dyan, siyang cited 12 articles from Chinese media outlets supporting China's sovereignty and rights in the area. So, ito yung pinapalagana po ng mga pro-China propagandists dito sa Pilipinas po, na mga Filipinong taksil. Nag-ano niya, Mr. Maravillas, yung si Xiang doon sa Iloilo. In time po sa Chinese New Year. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag tayong nakikibahagi sa pagsaya dito sa Chinese New Year. Kasi ginagamit nila yung culture nila to invade nations. Unang-unang ini-invade nila yung minds ng mga tao para maging sympathetic sa kanila. Yung strategy po nila. O, tingnan ninyo, ang dami mga Filipinong sympathetic sa China. Yun ang unang ginawa. Ang tawag po ni Xi Jinping yan, soft power. Pag na-invade na yung isipan ng mga tao po, tulad natin ng mga Filipino, hindi ka na mag-resist sa kanilang pananakop. Ganon po, mga kababayan. Ito na yung balita, mga kababayan. Nagsimula na pala yung third joint patrol ng Pilipinas at ng Amerika. Sabi dito, the United States and the Philippines held their third joint sea and air patrol in 3 months off the South Asian country's coast on Friday, the ally said. The latest sea and air patrols in the South China Sea come as Washington seeks to strengthen its defense ties in the region in the face of an increasingly assertive China. So maraming salamat sa ating kaibigan, yung Amerika. In separate exercises, the U.S. and Japanese navies also held joint drills in the Philippine Sea this month in a show of force as tensions with China and North Korea rise. So maganda po itong mga developments. Ito yung gusto natin. So sabi dyan, Friday sea and air patrols involved the U.S. combat ship USS Gabriel G-Forge and MH-60 Seahawk helicopter along with the Philippine Navy's BRP Gregorio del Pilar warship and an AW-109 helicopter. Kaya po nagagalit yung China kasi tama yung tinatahak na direksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Checkmate po sila kasi. Kaya ang ginagawa nila ngayon, ginagatungan yung mga allies nila rito, ginagamit yung mga politikong pro-China, pati mga vloggers para pag-away-awayin po tayo dito. At ito na nga po, may secessionist movement sa Mindanao na ang pasimuno mismo, Sidigo. You see? So ito pa po yung magandang balita. Chodoro, German leader, discuss defense requirements in WPS. Secretary Gibo Chodoro first met German Federal Parliament member Dr. Johann Wadepool at his office where the two discussed common security challenges affecting both countries including yung dito po sa West Philippine Sea. Sabi ni DND spokesman Director Arsenio Andolong. Andolong said Chodoro laid down the Philippine defense capability development priorities highlighting area denial, maritime domain awareness, air defense, and cyber security sa ating Armed Forces Modernization Program. So, napakaganda po yung mga activities na ginagawa po ngayon ng Administrasyong Bongbong. Kaya gustong gulin po ng mga minions ng China dito po sa ating bansa. Dinidestabilize po yung ating gobyerno pero hindi po sila magtatagumpay.
It is doomed to fail, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Sa ilalim po ng modernization program Horizon 3, the Armed Forces intends to acquire more naval ships, attack aircraft, submarine, and other sophisticated armaments to boost defense and security capabilities amid maritime tensions unfolding in the South China Sea brought by China's aggressive encroachment. Ngayon po importante na yung economic provisions po ng ating konstitusyon, huwag nating pabayaan na maantala pa. Yun ang intention po ng mga senador. Pag ginantala po nila, suportahan po natin yung People's Initiative para i-abolish na natin yung Senado. Nagiging harang po sila sa kaunlaran ng ating bansa. Nagiging hadlang. Tama po? Kasi yung restrictions po sa foreign investment, yung flow ng foreign investments, kailangang mawala po yon para mabilis yung pag-asenso ng ating economy. At pag tayo marami ng pera dito sa ating bansa, makakabili tayo po ng kailangan nating defense armaments para sa security po ng ating bansa, internal and external security. Tama pa? Saktoan niya, Mr. Maravillas. Ayan man lang po sa ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.